tatawid naman ito, no? Grabe yung mga papritis nila. Ay, sarap. Grabe. Gusto ko talaga sa fritis dito, guys. So, ano pa siya? Beef. Ayan siya, guys. Kapag malapitan. Ayan, ganyan siya, guys. So, meron pa rin silang mga print. What's up, guys? Welcome again sa aking channel. And for today is another vlog, guys. And pupunta tayo ngayon sa Macau. And alam naman natin na kapag pumunta ka ng Hong Kong, isa sa mga favorite destination is tatawid ng Macau, no? So, i-experience natin for at least one day, no? So, ngayon nasa Chimchachoy ako, guys. Then, papunta tayo ng Central. Ayan, from Red Line. Ayan, dalawang station lang from Central. From Central naman, Blue Line siya, guys, na Island Line. Papunta naman tayo ng Siongwan. Doon naman sa Siongwan, doon tayo sasakay ng ferry papuntang Macau. Yan. Samahan nyo ko, guys, kasi step by step, pwede nyo itong maging guide pag kayo naman yung pupunta ng Macau, no? Ayan. Kung makikita natin, 2 station lang papuntang Central. May dalawang option pala, guys, no, yung pagpunta sa Macau. It's either bus or ferry. So, nasa inyo na kung ano yung magiging choice nyo. Mas mura siyempre yung bus. Yun nga lang, nasa pinaka, ano pa siya, yung bus is parang malapit yata sa airport kung di ako nagkakamali. Eh, since mas malapit yung ferry dito, kaya mas convenience na mag-ferry na lang. Although, mas mahal siya ng konti. Nandito na tayo sa Central, guys. So, ngayon, magka-transfer naman tayo sa number 4 sa kulay blue, no? Sa Kennedy Town yung ano niya. Makikita naman. Huwag tayong aakyat tayo niya. From Kennedy Town or Island Line, guys, isang station lang papuntang Siongwan. Yan. So, mabilis lang. Mga ilang minuto lang din nandun na tayo dun sa kung saan tayo sasakay ng ferry. Kaya hindi na pala ako nag-booking ng sa Klook. Gawa ng baka malita ko ganyan. Kasi mag-aano ka kasi ng time dun eh. Unlike pag ganito na doon ka na mismo bibili, at least yung time mo, hawak mo, di ba? It's my choice naman. Pero kung mas ano kayo na mag-advance reservation sa my Klook, pwede rin naman, guys, no? Baka kasi may tendency na malita ko, ganyan. Yun yung mga inaano ko, no? Iniiwasan ko. So ngayon, ang ano ko na lang is, doon na ako mismo bibili ng ticket sa mismong ticket booth nila, no? That's ka. Ito yung itsura ng Island Line. And dito, guys, meron ding tren na Airport Express. Kung makikita nyo, dun sa side na yun, pwede kayong if ever na gusto nyo mag-Airport Express instead of mag-bus. So ngayon, diretso lang tayo. Then, makikita natin dito na bababa tayo. No? So, hindi naman kayo malilito kasi may mga, may mga ganyang signage. Let's go! Yan, parating na yung train natin, no? Nandito tayo ngayon sa Central, papunta doon sa Siongwan. So, one stop lang siya. And, ayan na yung train natin, guys. Sobrang ganda talaga ng nila dito, no? Ng transpo nila, napaka-smooth. Transfer ka lang. And napakabilis. And maraming mode of transpo. Pwede kayong mag-taxi, bus, ganyan, no? Napaka-convenient dito sa Hong Kong. Okay, sakay na tayo. Kapag one stop lang, usually nag-i-standing na lang ako. Hindi na tayo umuupo. And pag ganitong mga oras, wala pong masyadong taon. Unlike kapag mga around 11 o'clock, 10 o'clock, ganyan, medyo punuan na rin yung mga train.
Pero as of now is 8 o'clock, 8 o'clock in the morning. Medyo late ba ako or tama lang yung time na magpunta ko ng Macau? Kasi kung one day tour ka doon, dapat mas maaga talaga. Yung ano ng ferry is, opening ng ferry is 7:30 ng umaga. Then hanggang alas 11 o'clock ng gabi kung di ako nagkakamali. Pero i-update ko kayo guys kung ano yung exact time. Nandito na tayo sa Xiongwa. Di ba ang bilis? Nandito na agad tayo. Halos wala pang 10 minutes from Simchachoy. Simchachoy? Ang hirap i-pronounce. Di ko alam kung ano yung proper pronunciation. No? Anyway, given naman na yun at hindi naman natin ano yan, salita. Yan. Dito tayo. And mag-i-exit tayo sa exit D guys. No? Yan na yan na nga guys. Nandito na tayo sa exit D and makikita nyo naman HK Macau Ferry Terminal. Yan. Sundan nyo lang. Madali lang siya. After nung pagdiretso guys, sakay tayo ng escalator. Then makikita natin yung signage na yan. Ticket Office Ferry Hall. So kapanan tayo dito sa B. Tapos may mga, yan, mga tinda-tindahan dyan. Ganito yung itsura niya. Pag dumaan kayo, at least, makabisado niyo na siya. At hindi na rin kayo maliligaw. So ngayon, kumanan ako guys. No? Yung pinaka-ferry terminal is nasa 3rd floor. Ayan. Dalawa yung magiging choice mong jet guys papuntang ano, no? Or ferry papuntang Macau. It's either Kutay Jet Ferry na nandun sa kanan, tapos dito Turbojet. Ako ang iano ko is yung itong Turbojet, no. So magkaibang ano sila, magkaibang terminal yung pagbababaan nila. So ngayon dito tayo sa may Turbojet. Ayan guys, nakapasok na tayo sa loob, no? So, kukwento ko na lang kung paano ako nakapasok. Unang-una, nung nandun tayo sa ticket booth, bibili na sana ako ng ticket pero may mga Pinoy tayo nakasama and meron pala silang ano ngayon promo which is magbubook ka through online. Pupunta lang kayo sa website nila nung Turbojet, then isi-select nyo lang yung promo nila na walang bayad. As in walang bayad guys, no? Tapos nun, pag nakapunta kayo dun sa website nila, ilalagay nyo lang yung details nyo dun, ganyan-ganyan. Then, pag na-confirm na, then mayroong mapupunta dun sa email nyo. Then yun yung ipipresent nyo dun sa ticket booth, then hihingian kayo ng passport and yung boarding pass nyo. Sa case ko, naiwan ko kasi yung boarding pass ko, hindi ko naman alam na kakailanganin pala yung boarding pass dito. So ang binigay ko is yung booking ko pauwi ng Pinas, yun yung hinahanap, and then okay na siya. Then yung schedule na binigay sa akin is 10:45, no? So medyo late kasi nandito na ako ng around 8:30. So maghihintay pa ako ng 2 hours. Pero pagdating ko dito sa gate number 3, may naka-schedule na 9:30 and pinakita ko yung ticket ko and sabi niya kung i-change ko ba daw, and sabi ko syempre i-change ko. Then pagdating naman pala sa immigration guys, napakadali lang. As in i-scan nyo lang yung ano nyo, passport nyo doon. Then after nun, iaano lang yung mukha nyo, parang pipicturan lang. Then yun, proceed na kayo dito sa may gate, no. It depends on dun sa ano nyo kung saang gate kayo nakalagay, no. And yung 9:30 na schedule ay dito sa gate 3. Pero yung dapat na gate ko is gate 8 dahil 10:45 pa talaga yung original schedule ko. Pero dahil nagpa-change tayo, ayun. Tapos dito sa ano na to, bibigay na rin kung ano yung seat number mo, no. And yan yung sasakyan natin mamaya papuntang Macau. Ayan. So ang ano natin is 1 hour, no, from here papuntang Macau. And excited na ako. And meron tayong nakasabay na ano, no, mga Pinoy. Actually, maraming Pinoy na pupunta doon na makakasabay natin. Kaya naman, ayan, hintayin na lang natin, 30 minutes pa yung waiting time. Nakakatuwa lang na naaktuhan natin na may promo sila, no, and makakarating tayo ng Macau na for free. Pero one way lang yun guys, yung papunta lang ng Macau. Pero yung pabalik na dito, syempre magbabayad na tayo. Hindi siya round trip.
Pero 'di ba ang laki na lang natipid natin kasi usually yung pamasahe nito is nag-range ng 1,300. Imagine mo yung natipid natin yun, 1,300. Grabe, ang galing ng ano ng Hong Kong. Imagine mo nagpapa-free ride sila papuntang Macau. And hindi ko alam kung hanggang kailan yung promo nila no. Hindi ko na kasi na silip gawa ng parang nagmamadali na ako. Kumbaga nagra-rush na ako eh. Siyempre baka mamaya mapuno na yung slot din dito reserve. Since yung iba nga yung mga nakausap kong Pinoy, sa Pinas pa lang, nakapag-reserve na sila. Eh ako, on the spot. So yung time is wala kang choice. Kung ano yun lang yung available, yun yung pwede mong i-reserve. Eh, yung mga kasamahan natin, mga Pinoy, may mga nagpa-reserve na mga around 8 o'clock, 9 o'clock. So may time silang sinusunod. Samantalang tayo on the spot. So yung naging available na lang is yung 10:45. Yun yung naging choice ko. Buti na lang dito inallowed nila ako na mag-change ng time. Yun naman, 'di ba? Nga pala guys, yung currency ng Macau is Macau Pataka, no? So, kung wala kayong Macau Pataka, walang problema kasi tumatanggap naman sila ng Hong Kong dollar doon. Pero kung mas gusto niyo na meron kayong pera nila, pwede naman kayong magpa-change sa mga ano din nila dito, no? Yung mga exchange money nila dito or money exchange nila. So, ayan. Yun lang ang gusto kong sabihin na pwedeng tanggapin ang Hong Kong dollar sa Macau. 10 minutes before, no, magpapasok na sila. And ayan yung sasakyan natin, guys. Hey. Ayan, guys, nasa loob na tayo. And ito yung sakayan natin. So, meron namang crew na nag-assist kung saan tayo dapat pumunta, no. So, 16:08 tayo. Ayan, ang ganda. Sana nasa ano tayo, window, no? Para kitang-kita talaga yung papuntang Macau. Swerte. Kasi nasa window tayo, guys. Yun eh, yung mga kasama natin. Yan guys, palis na tayo. Bye for now, Hong Kong. See you soon, Macau. Wow. Touchdown guys, nasa Macau na tayo. So nasa Macau Outer Harbor Ferry Terminal tayo, no. And exactly 1 hour yung dating natin do na, kung ang alis natin doon is 9:30, 10:30 na ngayon. And ito yung pinakaharap ng Macau Outer Ferry Terminal, guys, no. So maghahanap lang tayo ng bus or meron kasi akong sinearch na nearest tourist spot dito and pwede siyang lakarin, no. So yun yung muna yung pupuntahan natin bago yung iba. Yung pwedeng i-walking muna. Yun, yeah! Di ba? Nasa Macau na tayo, guys! Yan, ito palang itsura ng Macau. Medyo makulimlim lang yung panahon, no. Pero ayon naman sa weather is hindi siya uulan. Sana wag. Yeah. So from the terminal, guys, yung pupuntahan natin is mga 1 kilometer lang naman yung layo. So kayang lakarin. And yan, papakita ko muna sa inyo yung paligid ng terminal na inanahan natin. So may dalawang terminal yan, no? So dulo sa dulo. So depende sa inyo kung saan yung mga target nyong tourist spot, no? So sa ngayon, ayan, may mga ibang kasama din tayong Pinoy na naglalakad. I think isa lang ang pupuntahan namin. Ayun sila. And syempre mahalaga na meron tayong internet, yan. Yan laging kakampi natin dito, guys, kapag nandito tayo sa Hong Kong or Macau. So yung nag-avail ako ulit ng eSIM kasi yung eSIM na naano ko pala is Hong Kong lang, no. So hindi siya gumagana dito. Anyway, ibinook ko siya sa Klook. Ngayon, meron ginagamit para puntahan yung mga tourist spot dito. Iyan.
Yung pupuntahan natin guys is yung Macau Fisherman's Wharf, no. So dito pa lang nakikita na ayan siya, oh. And merong mahabang bridge doon na makikita rin na malapit dito sa mismong ferry na pinagbabaan natin. And konting-konti na lang, malapit na tayo. Di ba? Yan na yan guys, nasa harap na tayo ng Macau Fisherman's Wharf, no. Ganda ng pagka-disenyo, no. So, parang ano siya ng sa Roma, no. Yung pagkaka-design. Grabe, ang ganda. Nitong ano na to is ano, no, big casino. Tapos dito sa kabila is the Legend Palace Hotel. Ayan. Dinaanan ko na siya since malapit lang naman. Very mo halos 5 minutes or 7 minutes lang of walk. Tapos makikita mo na siya, di ba? Bago tayo pumunta sa Senado Square na talagang sikat na pinupuntahan ng mga turista dito. No? Ayan. Sobrang ganda niya guys, no. Pero napansin ko lang karamihan sa mga kasabay ko, talagang ano no, ang tinarget nila is yung Senado Square, no. Ako lang yata yung pumunta rito. Since nag-search kasi ako ng pinaka-nearest tourist spot, ito yung Lumitaw. Diba ang ganda niya? Tapos palalampasin mo lang to, di ba? Grabe. Pasok tayo dito guys. Ayan. Convention Center. Grabe. Ang ganda dito. Futuristic. Ba't kaya pinalampas ng iba? Siguro hindi nila alam tong lugar na to, no? Grabe, oh, tingnan mo para kang nasa Rome sa design na. Ang ganda. Oh, lalo na dun sa side na yun, no? Di ba? Buti na lang nag-search talaga ako bago ako bumaba ng pinaka-nearest. Then nakita ko nga ito na pwedeng lakarin. So ayan. Tapos dito may nagtitinda na. Ano bang tinitinda niya? Pang merienda. So pagdating pala sa ano guys, dun sa ferry terminal, may mga nag-aalok na mga Pinoy na pwede kayong ilibot, no? So with payment naman yon. It depends on you kung gusto nyo. Wala namang pilitan. Pero ako kasi parang gusto ko hawak ko yung time ko. Kasi yun, syempre, may time limit yun. Kasi maraming pagdadalan sa inyo, hindi na hassle kasi meron na kayong ano, di ba? Kaya yan siya guys. Akala ko walang masyadong tao. Pero ang dami pala. Banda rito. Oh, grabe, ang ganda. Di ba? Wow. Oh. Parang wala na ako sa Asia, parang nasa Europe ka na. Kapag nandito ka sa lugar na to. Oh, grabe, 'di ba? Ang ganda. Wow. Rome-inspired tong lugar na to, no? Tingnan mo. 'Di ba? Pangarap ko makapunta sa Europa, pero as of now, parang nung makakapunta ako ng Europe, 'di ba? Pero as of now, dito muna tayo sa Macau, di ba? And kahit papaano, may experience natin ang Rome, di ba? Grabe, ang ganda ng lugar na to. Di ba? Hindi siya ganoon ka-crowded, no? Ayan. Merong mga turista rin na nagpunta rito, pero hindi siya yung as in crowded na crowded. Ayan. No? Grabe. Oh. Tapos dito may nagtitinda na merienda just in case na magutom kayo. Yeah. Pwede tayong bumili dyan kasi tumatanggap naman sila ng Hong Kong dollar. No? Kahit wala tayong Macau currency. Ayan. No worry. As long na meron tayong Hong Kong dollar. Ayan, dito. Maganda ring ano dito. Spot na to para magpa-picture. Ayan, oh, tingnan nyo. Para kang nasa Rome talaga pag nandito ko sa side na to guys, so, di ba? Grabe ang ganda. Tapos yung mga katabi niya ding building, oh, ganda. Grabe. Tapos yung pinakamalupit dyan is yung bridge na sobrang haba.
Papakita ko sa inyo guys. Katabi niya yung dagat. And yung sa kaliwa kung saan tayo sumakay ng ferry, no? Yung ferry terminal. Ayun. Grabe. Ang ganda. Yung bridge na pala yan guys is tinatawag na the Friendship Bridge, no? Na nagko-connect sa Macau Peninsular and East Taipa. Yan. Grabe ang haba niya. Diba? And doon yung ferry terminal kanina. Yan ang ganda niya, oh. Grabe. Oh, merong restaurant dito. Tapos pwede kayo mag-relax-relax dito guys habang kumain ng inyong lunch. Then ito yung pinaka-view nyo. Di ba? Oh. Tapos dito yung parang Roman Empire na design. Grabe, ang ganda. Oh. Tingnan nyo guys. Sobrang ganda. Tapos yung iba palalampasin lang to. Meron ding ano dyan, marina dining area. So yan. Kung nagugutom na kayo pagkadating nyo dito, pwede na kayong kumain dito. Pero ang alam ko, banda dun sa ibang area, merong mga nagpapa-pre-taste. Napanood ko yun eh. Talagang yun ang nilolook forward ko, di ba? Yung mga pre-taste. Di ba? Yung nakalibre ka na sa ferry, tapos ang nilolook forward mo pa yung mga pre-taste. Grabe na, ano? Grabe na yung pagkakurepot. Hindi naman, wise. Kumbaga sa ano ba? Paano ba? Kung makakalibre, why not, di ba? Eh, lalo na masyadong mahal yung mga bilihin dito sa Macau and sa Hong Kong. No? Pero ang sabi nila, mas mahal pa daw yata dito sa Macau compared to Hong Kong. Ayan, oh. Grabe. Dito pa lang, solve na tayo. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo, group sila, group tour sila. So, tayo lang yung nagsosolo dito. Talagang isa sa mga dapat na pinapasyalan. Pero yung mga iba nating kababayan, diretso na agad sila sa Senado Square, which is parang nasa 2 kilometers, 2.7 kilometers from here, no? So, tayo mamaya magbabas tayo papunta doon. Ayan. As of now, namnamin muna natin dito, no? Since napakaganda rin talaga. Gusto kong ipakita sa inyo at may share yung mga nakikita ko dito. Para just in case na kayo naman ang pumunta rito, hindi masasayang yung oras nyo na meron palang malapit tapos pinalampas nyo lang, no? Diba? Tumingin si ate. Ayan, huling silip dito guys. So, pupunta na tayo sa Ruin of St. Paul's guys, no? Isa yun sa mga pinupuntahan din talaga. Kaya yun yung pupuntahan natin. Nasa 1.8 kilometers dito and sasakay na tayo syempre ng bus papunta doon. Ayan. Grabe, ang ganda. Oh. Ayan guys, sumakay na ako ng bus to. And yung sinakyan ko is bus number 3 pero pwede rin yung bus number 3A. So ito yung unang dumating kaya ito yung sinakyan. Right now, pupunta na tayo doon. Mga 8 minutes lang or 9 minutes lang na ride nito. Then maglalakad tayo from Almeida Ribeiro, yung stop na ano natin. Then maglalakad tayo ng 9 minutes papunta mismo sa Ruins of St. Paul guys. Ayan na nga guys, nandito na tayo sa Almeida Ribeiro, no? So, maglalakad tayo ng 9 minutes from here. Yung pamasahe pala doon is 6 MOP guys or 6 Hong Kong dollar, no? So, standard sila kahit gaano kalayo, $6 or 6 MOP yung pamasahe nila. Bago natin daanan yung Ruin of St. Paul guys, so nadaanan natin itong Senado Square, no? Ayan siya.
So, malapit lang dun sa bus stop na kung saan ako binaba. So, unahin na natin to bago tayo pumunta doon. Ayan. Kung mapapansin nyo naman, ang daming tao. Kaya talagang pumukaw sa akin yung atensyon nito. Sabi ko, siguro ano din to, tourist spot din. Hindi nga ako nagkakamali. And nandito na tayo sa Senado Square. 'Di ba? Bago tayo pumunta ng ruin of St. Paul. Wow, grabe. Dahil Sunday ngayon, makikita nyo naman na crowded talaga. Welcome to Senado Square, guys. So, meron din palang daan dito papuntang ruins of St. Paul, no? Yan makikita naman, guys. Dito lang. Diretso lang tayo dito. Then, makakarating din tayo doon sa ruins of St. Paul. So, pag nandito na kayo sa Senado Square, yan, dumiretso na lang kayo, guys. And grabe, sobrang ganda talaga dito. Santa Casa de Misericordia. Ano ba yan? Gaganda ng design. Dito sa Senado Square, guys, madadaanan nyo din itong Roman Catholic Church na to. And dami rin nagpapapicture din sa area na yan. Okay. Siyempre yung inaabang-abangan natin na free taste dito. No? So check natin. Gaganyan mo lang yung kami mo. Then makakatikim ka na. No? Tikman natin. Ito yung una nating free taste. Sarap. Sarap. Sarap niya, guys. Grabe. And dito may mga bumibili ng ice cream. Grabe, ang sarap. Ang sarap ng pa-free taste nila. Saan pa kaya meron? Ang dami rin talaga nagpe-free taste dito, guys. So, kasi nga, uso talaga. So ngayon, makikipila tayo dito. Ayan. Yun, ganyan mo lang yung kamay mo. Ayan. Check na. Ayan. 要买一点吗？ Check. 你们要买吗？ Oh. Ang sarap. Pero mas malasa yung una kong natikman kanina, no? So mayroon din mga British na snacks. Ayan. Grabe yung mga pa-British. Kasi ang lalaki ng portion, no? Puro beef, ang sarap. Puro brisket ba ang tawag sa ganito? Grabe. Sarap. Ayun, meron na naman dito. Try natin. Di ba? Nakakapili tayo. Kulang na lang nito is pantulak. So yun na lang ang bibilin natin mamaya. Wow, sarap. Iba-ibang klase, no? Meron yung matapang ang lasa, pero meron din yung mild, katamtaman. Tapos yung iba may konting anghang. Masarap. So, pipila tayo kung saan maraming pila para hindi tayo masyadong mahiya, di ba? Ito naman. 左边哈。 Wow, cracker naman, guys. Sarap din. Wow. Nabubusog na ako sa free snacks. Mula dun sa Senado Square, guys. Lagi tayong nagpe-pretest ng beef jerk. Ayan, nakarating na tayo ng ruin of St. Paul. Grabe. Nabusog na ako sa kaka-pretest lang. Grabe, ang daming tao. Kapag ganyan, sigurado, laging may photo bomber. Ano bang i-expect mo? Tingnan mo naman, grabe yung crowd. Grabe, ang ganda.
Yan, ilapit ko kayo guys. No? So dito, makita nyo naman, ang daming tao, ang dami nating mga kababayan natin, iba pang mga turista na nagpunta rito. Ayan. Doon sa kanan, kung sakasakaling maihi kayo, mayroong CR guys. No? So ito ang ruin of Saint Paul. Grabe. Diba? Ayan siya guys, kapag malapitan, no? Sabi, ang ganda. So ngayon, try natin pasukin kung ano naman ang makikita dun sa likod. Ayan, yan. Ito naman yung pakikita nyong view pag nandito kayo sa taas. Ayan. Ayan, pasukin na natin para makita natin kung ano ang meron sa likod. Ayan siya. From 9 o'clock to 6 o'clock siya, no, yung open niya. So, ito ang makikita sa kanya. And dito is, ano bang makikita dito? Ayan. Palagay ko yan yung mga natitirang mga ginamit dito sa ano na to, no? Nung unang panahon, yung mga, kumbaga, materyales na ginamit. Ayan, ganyan siya guys. So, meron pa rin silang mga pre-reserved na mga ano, no? Ayan. So, hindi ko rin naman masyadong ma-explain sa inyo ng mabuti kung ano yung mga yan guys. So, papakita ko na lang kung ano yung mga makikita nyo rito kapag pumasok kayo. Eh, nandito yung mga explanation. Kung pupunta kayo dito sa kaliwa guys, may makikita kayong picture na kung saan pinapakita niya kung ano siya noong unang panahon, kung ano yung itsura niya. So, noong 1834, ganyan siya. No? So, hanggang 1875, 1835, noong 1890, ganyan tayong itsura na. Noong 1930, ganyan. Then, noong 1970, until now, ayan na siya. So, kahit na nasira siya at may part pa na hindi preserve talaga nila. At tingnan nyo naman, naging ano siya, di ba? Naging tourist spot siya dito. Kumbaga, part of the history of Macau. Itong area na to. Di ba? Pinasok kami dito guys, no? Parang museum. And kung mapapansin nyo dito, mayroong mga buto-buto na i-preserve nila. Hindi ko alam kung kanino buto itong mga to. Pero mula doon sa taas na yan hanggang pababa yan, buto ng tao. No? So, ang tawag dun sa museum na yun is Museum of Sacred Art, guys. No? Sa likod lang ng ruins of Saint Paul. Kung gusto nyo rin siyang makita. Ayan. Bababa lang kayo. Diyan tayo galing kanina. Ayan. Na-curious tuloy ako kung anong o kung sino yung mga tao or yung buto na mga preserve nila dun sa museum na yun, no? Kasi sacred, hindi kaya mga pare or mga soldier, hindi ko sure. Sa mga nakakaalam, pwede nyo yan i-comment down below para mayroon tayong matutunan, no? Ayan. So, meron namang information desks dyan. Then ngayon, let's proceed pa sa other area. Meron din ako mga nakikitang umaakyat dun sa bundok na yun. Ayun, dun sa area na yun, guys. From ruin of Saint Paul, guys, kakanan kayo, may makikita kayo dito, Museo de Macau. So, kung gusto nyo puntahan, pwede rin. And meron naman ditong escalator papunta sa taas. And meron din silang reminder dito na no smoking
kung sino yung makikita nilang or lalabag is babayad ng 1,500 MOP, no, or Hong Kong dollar. Ayan. Ayan. Pasukin na natin sa loob. Then, pagdating sa loob, another escalator. Ayan. Diba? So, ayan na nga guys, ang Museo de Macau is may bayad, no? So, magkano ba? Nasa 15 MOP yung bayad ng Museo de Macau. So, kung gusto nyo pasukin at ako curious kayo kung ano yung makikita dun sa museo nila, pwede naman guys. Pero siguro tayo, di na tayo papasok, no? And akit na lang tayo dun sa Fortress Garden nila. Let's go. Check natin kung ano makikita dun sa Fortress Garden. Ayan, nakaakyat na tayo. Dito sa Fortress Garden. And dito sa bungad merong nag-perform. Ayan. Ito yung mataas kanina na nakita natin from the ruin of St. Paul, no? Grabe, ang ganda dito. And marami din umakyat, no? Para tignan yung view dito. Ayan. So, check natin kung ano nga ba yung mga makikita dito. So, dito walang masyado, no? Ayan. Libutin natin kasi parang nasa 360 din siya pag nandito kayo, no? Makikita niyo yung halos kabuuan ng Macau dito sa taas na to. Dito naman sa side na to, makikita niyo yung ruin of St. Paul. And ayan, ito yung makikita. Diba? Marami din palang lumang building dito sa Macau. Kung mapapansin mo, hindi mga bago. Ayan. Kapag nandito ka sa area nito, di ba parang mga lumang building dyan, para karanasang Manila, guys. Ganun yung ano niya, yung feel niya. Although marami din silang mga bagong building na ginagawa, no. Pero dito sa area nito parang vibe ng Manila. Yan, yung ano na yan. Then dito pa sa side na to, guys. Yan. Dito naman sa ibang part, guys, katulad dito, ayan. May mga canyon silang i-display dyan, no. So, ibig bang sabihin, itong lugar na to dating anuhan ng pag nakikipag sila laban. Hindi ko sure. Pero parang, no, di ba? Tingnan mo, may mga canyon dito. Ang dami nila actually, oh. Diba, parang handang-handa silang makipaglaban. Ang ganda. Then, ngayon, dahil nalibot na natin dito sa taas, bababa na tayo ulit. And kita-kita tayo ulit kasi pupunta pa tayo sa ibang mga sikat na tourist spot dito sa Macau, guys. May Philippine Arena and syempre maraming mga VIP na napasay. And welcome sa The Londoner in Macau, guys. Diba? So kung gusto niyo siyang makita, guys, in person, maganda siya actually, no? Pwede kayong